Sa isang liblib na baryo, may isang malaking puno na matagal nang sinasabing pinagmumulan ng masamang espiritu. Ang mga matatanda sa baryo ay hindi naglalakas loob na lumapit doon tuwing gabi at sinasabing may isang tao na nawawala tuwing may buwan ng Agosto. Isang gabi, si Aling Rosa, isang matandang mang-uukit ng kahoy, ay nagpasya na maglakbay sa kagubatan upang mangalap ng mga pangangailangan para sa kanyang mga kahoy. Sa kabila ng mga babala, hindi siya natatakot at nagpasya pa ring dumaan sa ilalim ng malaking puno. Habang siya'y naglalakad, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog, mga bulong na hindi niya maintindihan at mga yabag na tila sumusuong mula sa dilim. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad. Nang makarating siya sa puno, biglang huminto ang lahat ng tunog. Walang hangin at ang kagubatan ay naging tahimik. Tinitigan niya ang puno at napansin ang isang kakaibang liwanag na lumabas mula sa ilalim nito. Laking gulat ni Aling Rosa nang makita ang isang batang babae na may long, itim na buhok at nakatayo sa harap ng puno. Ang bata ay nakangiti, ngunit may mga mata itong malalim at walang buhay, parang walang kaluluwa. Sumabay ang malamig na hangin at naramdaman ni Aling Rosa na parang may mga kamay na humahawak sa kanyang mga binti. Ang batang babae ay nagsalita ng mabangis. Hindi ka dapat narito. Nagmadaling tumakbo si Aling Rosa, ngunit ang mga yapak ng bata ay humahadlang sa kanyang daraanan. Ang mga mata ng bata ay sumunod sa kanya at habang siya'y patakbo, naramdaman niyang siya ay sinusundan. Pagdating niya sa bahay, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, narinig ng buong baryo na si Aling Rosa ay hindi na muling lumabas ng bahay. Hindi na rin siya nakita pang buhay. Hanggang ngayon, ang kwento ni Aling Rosa at ang batang nakatayo sa ilalim ng puno ay buhay pa rin sa mga kwento ng baryo. Kapag gabi, may mga matang kumikislap sa dilim at mga yapak na sumusuong sa mga kagubatan, naghihintay ng susunod na mangahas na lumapit.